What's up potatoes? What's up sa inyo mga patatas? Babalik tayo guys, so syempre na naman sa ating panibagong video. Marami nagtatanong guys kung magkano na daw inabot ng presyo ng ating small body. So ako, na-lost count na ako. Pero natatandaan ko, tingin ko lang above siguro mga 200 na siya. Bibilangan natin ngayon isa-isa. So maglalabas tayo ng calculator. So ayun, simulan natin. Curious din ako guys kung magkano inabot itong buong kotse na to. Para malaman ko maglalagay pa ako ng mga pesos sa kanya or hindi na, or titigil na tayo or as is na lang. So ayun, simulan natin. Let's go! Okay guys, so nangiram tayo ng calculator sa girlfriend natin, si Jana. Bibilangin natin magkano lahat dito. So sisimulan natin sa presyo ng buong kotse. Kano ba nakuha si Cory? Nakuha ko siya ng 65,000 pesos. Yan. Manual natin tong gagawin guys kasi nakakatamad mag-edit. So plus, ang una kong ginawa sa kanya is pinayos ko yung aircon. So bumili ako ng panibagong compressor para sa kanya para maging malamig. And ma-daily natin siya. So that's 10,000 pesos. Kasama ni labor and all yan guys ha. Again, disclaimer lang pala, very transparent ako pagdating sa mga presyo nito. Kasi curious din ako kung magkano inabot again. Tayo magbabrag dito. And syempre para ma-share ko sa inyo kung magkano yung roughly mabubuo kapag gusto nyo bumuo ng ganitong stock look. No, ito yung pinaka-budget meal kasi guys. Hindi naman ako gumastos na malaki dito. Maliban sa mags and sa goma. Mamaya kikwento ko magkano yan. Syempre, nung binubuo ko to, gusto ko makatipid and all kasi hindi naman tayo nag-vlog pa ng time na yun. So, anyway, pinagawa natin yung compressor which is 10,000 pesos. Kasama na yung labor and all yung parts, blah blah blah. Syempre, pinagawa natin yung interior. Hindi na ito yung dating interior nun guys. So dati kasi syempre naka leather to. Pero ayun, makikita nyo yung mga flooring, yung mga matting na yan. Matting, sidings dati na leather. Yung headliner, naka leather din. Kasama yung trunk, mamaya papakita ko nyo sa inyo. Nasa 13,000 pesos ata yun. Kasama na yung trunk bed, trunk wall, trunk carpet ba yun? Tawag doon, side walls, ewan ko na tawag doon. Yung mga sidings, tsaka yung ceiling, nasa 13,000 pesos yun. Care of, ano yun seatmate, ayun, seatmate, sa may Kamuning. Yan, so 88k. Next kong pinagawa dito is paint. Kasi ang ginastos ko dito sa pintura na to is 20,000 pesos. Supposedly 18 lang siya, since nabangga siya, nabangga nga ako dati. So kasama yung mga latero and all, 20,000 pesos yun. Ang nagpintura pala nito guys is ang carbon department. So ayun, tignan nyo naman yung pintura na ginawa nila. I think mag-ano na to guys, mag 2 years. So ayun, yung paint, makinis-kinis pa rin naman. Bumili tayo ng panibagong bumper. So yung bumper na to is, okay, so plus 2.5 yung bumper. Bumili tayo ng panibagong corner light, since nabangga nga yan. So that's nasa 2k yung corner light na yon. So 112. Again guys, yung bumper na to, PHDM lang naman siya, kaya mura lang siya. Syempre yung mga JDM yung mahal nito. Headlight, bumili tayo ng, ang bili natin sa headlight na to is nasa 3.5. Ayan, so Koito yung mga yan guys. Ayan, Koito. Ayan, Toyota. Tapos Toyota, and Toyota. Okay? So sa cheek light, ayun yung signal lights na yan, binili natin kay Stanley. That is 2.8 plus 2.8. Kasi guys, ang maganda sa corner light na to, ang binabayaran kasi sa ganyan, sa corner light is yung bahay. So kahit gaano kalinaw yung lens nyo, kahit gaano ka-orange yan, pero pag yung bahay niya is madumi, yung bahay yung nasa loob guys, magiging madumi pa rin yan. So ayun, grill, pinalitan din natin yung grill. Brand new grill yan ng PHDM. Nabili ko to kay nakalimutan ko yung pangalan, basta J something. 6,000 pesos yung grill. Itong grill na to, brand new. Tapos yung emblem, pinalitan din natin kasi wala tong emblem dati. So that's 800 pesos lang naman yan. Chin, fiber lang naman to guys. GT fiber ang tawag nila dyan. So nasa 1.5 lang yan. 132. Okay, so yun lang naman sa harapan. Pinadetail natin siya, yung buong kotse sa Auto Pro. Ayan, so nung after ng paint niya guys, hindi ito ganito kakintab. So suggest ko sa inyo, after nyo magpapintura, pa-detail nyo siya. Tingnan nyo naman yung paint guys, oh. Diba? Actually, yung paint na to and yung detail yun talaga nagdadala kay Cory. Pa-detail na ito, wala naman tayong binayaran kay Auto Pro kasi syempre good friend natin yan. So hindi natin siya sasama dito. Punta naman tayo sa gilid. Wiper blades, I think nasa 1k lang to. Plus 1k. Shoutout sa Hela, ayan. Cowling, penalitan din natin tong cowling. So mga nasa 1.5 to. Wiper cowl ata, wiper cowl pala. Kasi yung dati guys, wala siyang cowl. So penalitan natin nito. Sa mags, bili natin sa mags is 45. Grabe guys, oh.
Nasa magto 200 na agad, hindi pa kasama yung mga nasa loob. Again guys, kung suggest ko sa inyo kapag bubuo kayo ng small body, bumili kayo ng pormado na kasi lahat, tignan nyo to, nasa harapan pa lang tayo na side, yung pintura and all, wala pa yung nasa loob. So mapapamahal talaga kayo. So sa mugs, ayun, again, RC Stark ang tawag sa kanya. Kaya ito yung pinili ko na mugs kasi bihira ko siya nakikita. Actually si Bonok Dizon lang na may nakita kong nakaganito. Sa goma, nabili natin yung goma ng, hindi ko na maalala, siguro mga 8,000 yan. Kasi second hand lang naman natin yan nabili. So, ang goma natin is Champiro SX2 guys. Ayan, Champiro 195.55. So, sa Tapalodo, bilhin natin sa Tapalodo na yan is parang nasa 2K. 2K lang naman yung Tapalodo, 4. No? Tapos molding, bumili rin tayo ng brand new na molding. So, kasi yung nakuha ko to, wala siyang molding. 2,000 pesos lang naman yan. A lowering, pinalowered pala natin to. Care of JR Go, so plus 5,000. Lowering spring yung ginamit natin kasi ayoko magputol spring kasi medyo bouncy yung putol spring. So nag-lowering spring tayo. Ayun yung pagkaka-lowered niya. Door handles, bumili rin tayo ng mga brand new na door handles kasi basag-basag na and basag din mga kapit ng iba dati. So door handles, mga nasa 1.5 lang yan. Apat na 1.5. So ito na tayo ngayon. At tint pala, bumili tayo ng tint, mga nasa 7,000 yan. Nakalimutan ko na guys anong brand ng tint na to kasi matagal na. Pangalawang tint, pangalawang blue shade na natin to actually kasi yung una bumula, no? So pinalitan natin. Actually guys, kung makikita nyo to, nagkaroon siya ng parang sugat dito. Ayan. Nung pinapasok ko yung Levin seats, nasugatan siya. So di na natin yan para abalahin pa. Kahit medyo maselan tayo. Ayoko na siya intindihin. Okay, so sa likod naman na part, simulan natin sa taillights. So taillights natin mga nasa 3K lang ata yan. Kuha ko dyan if I remember it right. Kasi pinalitan natin yung dati kasi madumi na. So bumili tayo ng bago nyan na replacement lang din naman. Tapos yung mga emblem na to kinumpleto ni Stanley yan. So roughly mga nasa 2K, 2.5, sabihin natin 2.5. Bumper sa likod, yan naman na yung bumper ko sa likod, ni-retain na lang naman natin yan. So yung lining na yan, Shopee lang. So Shopee siguro mga 500, gano'n. Mura lang naman. Yung muffler, nakalimutan ko anong tawag dito sa muffler na to. Pero ang brand niya pala guys is, ayan, Nvidia. So kung gusto niyo marinig yung sound check na to, pakinggan nyo siya sa channel ni Notorious. Okay, so sa likod yun lang naman, wala naman ng ibang ginawa dyan. Okay, so pasok naman tayo sa loob. So syempre sa loob, naka Levin seats tayo. Ayan, kalimutan ko yung name basta binigyan niya tayo ng good deal dito. 9,000 yung kuha natin sa Levin seats. Sa sidings, kahit may punit, ayun, nakuha natin. Sa likod yung wala. Nakuha natin na 5,000 pesos. Medyo mahal ng time na yun. Pero gusto ko na kasi magkaroon ng pattern kasi dati naka SKD pa tayo na Gen 1. Dashboard pala, bumili tayo. Ito actually guys yung dashboard natin na to. Pang labas natin to kasi wala akong garahe ngayon. So bumili tayo. Napapakita ko yung picture mamaya dito. Ayan, ito yung dashboard natin nasa bahay. So bilhin natin sa dashboard nasa 8,000 pesos. Ayan, 233 na. So, Mattings, ayan, naka Toyota Mattings tayo. Paikot hanggang dito sa likod. Bili natin sa Mattings na yan is 4,500. Baba. Steering wheel, okay. Steering wheel, pasok tayo. Steering wheel, Gen 1. Nakalimutan ko anong model to guys Ang alam ko, hindi ito yung pang ditong variant talaga. Kinuha ko lang to kasi mura, tsaka ayun, makinis. By Balatsuha pa. So, nasa 2.8 ata ang kuha ko dito. 2.8. Gauge natin. Care of Stanley yan. 1.5 yung binayad natin dyan para gawin niyang orange. Yung ating mga needle. So, Pioneer, pinalitan din natin. Nasa 3K lang yan. Itong mga louvers, pinalitan din natin. So, 1K each ang bilhin natin dyan. Kasi yung dati, basag-basag na. Pero, ayun, dito makunat pa yan. Ayan, makunat. Dito makunat din. So, 4, which is 4,000 pesos. Nasa 250 na pala. Hindi ko in-expect ganito to, no? Ano pa ba? Cup holder, ayan, may cup holder tayo. So ito 1.5 lang to. 250 na. Ito binilihan din natin kasi alam niyo naman guys, lahat karamihan talaga ng small body wala nang mga armrest, no? So ito kompleto siya, ayan. Bubuksan niyan diyan, tapos bubuksan din dito. So ito nasa 2.5 lang ata ang bili ko rito. Stanley rin galing yan. Ito yung mga visor natin na to. Ito medyo mahal to.
kasi hindi sila yung karaniwan natin na makikita nyo na sun visor. Ito nasa 4K ang bili ko rito kay Stanley. Ang alam ko pang Australia ata ito kasi yung ano niya, yung salamin nasa passenger. Australia ba or Canada, something like that, hindi ko maalala. Kaya ito yung pinili ko dahil para hindi na ako madudumihan, no? Pero na-realize ko guys na ito rin pala yung material ng dashboard. So overtime puputo ko rin to. So sana wag naman maaga. Ayan. So nasa 257 na tayo. Sound system, naka JBL tayo lahat, straight JBL. Hanggang likod, mamaya papakita ko sa inyo sa trunk. Bili ko sa amplifier is 9,000 pesos. Brand new natin binili to. Ito yung mga first time natin na pinagkagastusan. So ito yung amplifier, papakita ko sa inyo. Rito medyo madumi lang guys. Ayan, JBL. Hindi ko na pupunasan. Hindi tayo nag-flex dito guys, no? Curious lang din talaga ako magkano inaabot. Gusto ko malaman. Ayan, JBL. Speaker sa likod, JBL din. Ayan, makikita nyo dito. Pasok ko sa loob. Ayan, JBL din. So brand new natin binili yan. Yan mga nasa 4,000 pesos ata yung dalawa na yan. Tapos another 2,000 pesos dito sa harapan. Ayun, tanggal na nga ito guys. Oh. So may speaker din kasi dyan. 2,000 pala dito sa harapan plus 4,000 sa likod. So 272 na sa sounds sa speakers natin. Plus 5 pa pala sa subwoofer sa bandang likod sa trunk natin. So 277 na. Ano pa ba? Yun yung mga pedals na yun. Tanggal na nga yung isa. Kasi dati chinelas to guys. Tatry ko hanapin yung picture. Pero ayan. Mura lang yan. Siguro mga inabot yun mga 1.5 lang. So plus 1.5. Kasi dalawang pedal yan. So 750 siguro isa. Andito pa ata yung isa niyan. Tatry ko hanapin. Ayun, nakita ko. Ayan oh. Palagi dalawa na kasing ganito guys. Hindi ko na siya nilalagay dahil palagi napupunit. Sayang lang naman. So ayun, sayang naman to. Pero doon yan sa sa clutch, no? Sa trunk, okay, buksan natin yung trunk. Papakita ko sa inyo yung JBL na subwoofer natin. Ayan. So teka, masyado makalat guys. Pasensya na kayo. Hindi ako handa. Ayan, JBL 1000 watts na subwoofer. So ayan, nadagdag na natin yung 5K dyan. Yung trunk bed, ito yung sinasabi ko sa inyo guys, so na carpet. Ayan. Pero again, hindi ito yung proper way na kung bubuo kayo ng purista kayo, hindi ito yung proper way na umorder kayo. Ayan, kasi wala siyang hulma. Pinagawa lang natin yan sa seatmate, no? Papansin nyo, pangit yung pagkakagawa. Ayun, tignan nyo rito. Dinikit-dikit lang siya. So, ayun no. Bumili kayo ng proper way, yung trunk talaga na carpet kasi pangit yan, no. Tingnan nyo, diretsong ganun, di ba? Hindi naman ganyan yung labas talaga ng Toyota. Ito, trunk bed, binili rin natin to, which is ito yung mga natutupi-tupi, ayun no. Kasi palagi nababasa. So, yan mga nasa 1.5 lang din. Okay, so 280 na. Sa engine bay naman tayo. So, shoutout sa mga natin, mga tropa natin, ayan. Mga stickers natin. Okay, so dito naman tayo sa engine bay. Currently nasa 280 na tayo. Again guys, hindi to flex, no? Kahit ako nagsisisi ako na umabot tayo sa ganitong presyo. Pero isipin nyo guys, 280 na yung lahat na gastos natin pero naka-carb pa rin tayo. So suggest ko talaga sa inyo, bumili kayo ng nakamakina na, ng naka 4 AGE na, naka 4 EFTE na, tapos saka nyo bihisan. Kasi pag nagbuo kayo ng ganito, nilagay nyo sa mga pyesa, laki ng abutin nyo. Siyempre ako gusto ko naka-EFI na. Inuna natin yung mga cosmetics, mga aesthetics ni Cory, mags and all. Pero masaya naman ako guys, no? Kasi siyempre ganyan yung itsura niya ngayon. Kung uulitin ko, sana nagmakina muna ako. Nagbumo muna ako ng kotse para mas nakamura-mura tayo. Kasi guys, kapag bumili kayo, halimbawa, bumili kayo ng 150k, no? Naka-wagon face na yon. Benta nyo yung wagon face, lagyan nyo ng stock face. May pera pa kayo pang bili ng mags or pampintura nyo and all, di ba? So, ayun, mas mura talaga kapag bumili kayo ng buo na. Okay, simulan natin dito sa engine. Syempre pinalitan natin ng battery to. Nasa Yuasa, nasa 5.5 ata ang bili natin dito. Sige, 5K na lang kasi hindi ko napindot yung 5. Ito, binili din natin to. Walang ganito to dati, so plus 1K lang naman yan. Cooling plate tawag nila dito para daw diretso yung pasok sa radiator. Hindi ko alam kung totoo, gawang Pinoy lang naman. Headers, bumili tayo ng headers. Full exhaust to hanggang dulo. Yung headers na to hanggang dito lang sa may mid pipe, nasa 7,000 yan. Galing tong Laguna. Brazen yung brand nito. Ayan, hindi ko mapapakita pero Raizen yung brand yan. Tapos yung full exhaust nito, ano lang naman to guys, bakal. So mga nasa 2K lang yon. Hanggang doon sa may muffler. Tapos ito, bili natin dito parang 1,000 pesos ata to. Kasi kadalasan guys, may makikita pa yung mas madilaw dyan. Tapos ito naman, bili natin dito nasa 1,500
1.8 plus 1.8 lang naman. Kasama motor na itong washer na to. Kasi dati guys wala yan. So mahirap magganap niyan kasi tignan nyo yung gaano kaputi. Yun kesa dito. Madumi pa nga siya actually kasi puro hawak ng mga mekaniko pero hindi natin nalilinis. May itong pipe, itong filter na to, K&N filter. So 3.5 yan. Brand new yan. Tapos nagpagawa tayo ng pipe na to. Ay, hindi pipe ang tawag dito eh. Parang hindi ko naman tawag dito. Adapter. Parang maging ganun. So 3.5 din yan. Ang gumawa nito is si Orly para sa mga nagtatanong. Si Orly taga Commonwealth yan. Stratbar din tayo. 3.5 din. Kasama install. Si Stanley rin nagkabit. Wiper motors nagpalit din tayo. Kasi yung dati sira na. So nasa 1.5 lang ata yan. Wiper motor. Double hydrovac. Nasa 2.8 ata ang bili ko dito. Labor hindi ko nasasama kasi pyesa lang naman kinompute natin dito. Ayan. Good upgrade yan guys yung double hydrovac kasi sobrang lambot talaga pag-apak ng preno nyo. Para kayong nakagas, no? Distributor, ito nagpalit na tayo. Sobra nyo yung distributor natin. 5.5 ang bili natin dito. Again, tatry ko hanapin yung mga resibo and pictures and all para makita nyo rin. Yung alternator, stock pa rin naman to. Yung mga belt, stock pa rin yan. Hindi ko na pinalitan yan. Engine support, ayun, nagpalit din tayo engine support. So, si JR Go tumira nyan. Nasa 2K lang yan. Itong tatlo, 1, 2, tsaka 3. Meron dun sa baba. Carburetor, hindi na to stock. So, nagpalit na rin tayo nyan. Nasa 1.5 lang. Ay, 1.8 ata ang bilhin natin dyan. Ito na yung mas matino kasi yung dati parang palyado na. Basag-basag din mga jettings, madudumi na, hindi na kaya ng linis. So bumili tayo ng mas sariwa. Kasi sa makina na to guys, wala naman akong pinalitan dito. Hindi ko siya pina-port and polish. Sa transmission, wala rin naman akong binago. So lahat ng pyesa ito, inabot siya ng 322,000. So syempre, bibilangin nyo doon yung oras, yung gas papunta doon sa bibilihan nyo, yung bayad doon sa labor. So patong-patong, kailangan nyo i-less yung mga pinagbenta natin kasi syempre pinalitan natin dito. So, binenta ko rin naman yon. So, nakuha ko to ng mas mura. Kumbaga, yung luma kong grill, nabenta ko rin naman. Pag nabenta natin yung iba, bumili tayo ng mas mahal. So, hindi naman ito yung total. Siguro more or less, ayun, tama yung word, more or less 322,000. Nga pa pala guys, yung mga striker, yung mga bisagra, pinalitan na rin natin. Hindi ko na kinompute. Add nyo na lang, siguro mga nasa plus 2K din. Ganun, plus 1.5. Kasi syempre, para mas maganda yung mga sara. Ito rin, nagpalit na rin tayo ng hasang ata ang tawag nila rito. Kasi tawag dito hasang guys kasi para siyang sa fish. Ayan o, hasang. Shocks pa pala, nagpalit din tayo ng shocks ng 4 na KYB na shocks dito. So 2,000 each yun. Plus nyo na lang, 322 plus, ganoon. Kasi dati syempre patay na yung shocks nito. Yun ang hindi ko na nabenta dahil patay na. Pero so nagpalit tayo ng ganyan. Pero ayun, so ito yung full itsura ni Cory ngayon. Habang nakataas yung hood, more or less inabot siya ng 300. Paint and all, ganon. Yun, so tapos na natin i-compute. So para sa akin, medyo mahal talaga siya guys. Hindi naman yun isang bagsakan lang. Hindi naman siya isang boom lang talaga. Over 3 years natin siyang binuo. Medyo mahal, syempre kasi naka-carb pa rin siya. Para sa akin naman, nadadala ko siya sa La Union. Diba, nakita nyo naman, nadala na siya sa La Union. Sa Tarlac, nadala na siya Pangasinan, ng Batangas. So kahit saan kaya niya makapunta guys. Isang na-realize ko lang guys to, PHDM pa to. No, inabot siya ng 300k. Iniisip ko paano pa yung mga JDM talaga, no, yung mga naka-wagon face and all. Magkano pa kaya inabot ng kanila? Again guys, ulitin ko lang, mahal talaga kapag bumubuo ng kotse. Syempre, hindi kasama dun yung gas, hindi kasama dun yung oras na ginugol nyo para makakuha yung pyesa, yung mga toll and all, di ba? So lahat yun nagpapatong-patong. Mahal talaga bumuo ng kotse guys. So, pero syempre, kung yun naman yung magpapasaya sa'yo and kung may other income ka naman, masaya talaga bumuo ng kotse guys. So, syempre makikita mo sa daan, 90s car, umaandar, di ba, kaya mong dalhin kahit saan. So yun yung nakakasatisfy sa pagbuo ng ganitong kotse. Ano pala to, rookie mistake. Kung mapapansin nyo, meron tayong speaker dito. So kung paano nalagay yan, wala naman kasing butas dito eh. So ang ginawa, binutasan to. Supposedly yung speakers natin nandito sa dalawang gilid. Pero syempre, rookie mistake nga, gigil tayo mag JBL, nagkamali tayo, binutasan nila dyan. So wag nyong gagawin yon. Sundan nyo yung mga butas ng speakers nyo. Huwag kayong magbubutas. Kasi ang mangyayari, hindi nyo halata eh, pero wala akong third brake light. Oh. Tignan nyo. Hindi ko na pwede yan lagyan dahil maliit na masyado rito. So, pwede kong gawin, maglagay ako ng dalawang ganon dito. Pero medyo magiging crowded na yung loob, so wala tayong third brake light. Quick advice lang naman para sa mga bumubos. Yung Corolla natin na to guys, hindi naman to perfect. May mga dents to, may mga UP to, may mga gas-gas. Siguro future plans, bala ko talaga dito magmakina. Ayan, papalitan natin yung makina na to. Gagawin natin siguro EFI, syempre para maging mas reliable.
Pero in the near future pa yun kasi marami tayong project ngayon. May CRV pa, may Revo pa, and no, yung Kia Pride, nilet go ko na. Ewan ko nung maunang vlog. Ayun, hindi ko alam. Abangan nyo lang siguro yung mga future vlogs natin about kay Cory. Again, para sa mga bumubuo ng small body guys, final tip, wag nyong tipirin. Wag na kayong bumili ng mga depo kasi ako bumili pa ako ng mga depo guys. Pinagdaanan ko pa yun, tinapon ko rin naman lahat kasi nanilaw na. I mean, pwede mo naman mabenta, pero kasi matrabaho, onti lang naman yung bibili ng mga depo, di ba? Mga replacement and all. So tip ko sa inyo, wag nyo nang tipirin. Bilhin nyo na yung mga Koito, bilhin nyo yung mga Orig, bilhin nyo na yung mga ano kasi sayang yung oras, sayang yung pera mo. Kasi in the near future, magbabago rin naman yung paningin mo sa paningin mo dyan, isipin mo sana pala bumili na lang ako ng Orig. Syempre, wag nyo madaliin sa pagbuo ng mga 90s na kotse kasi hindi naman to racing guys, no? Ano naman to parang journey naman siya, no? So, sana pagpatuloy niyo yung mga project cars niyo, guys. Nakakatuwa kasi pagbuo ng mga ganitong sasakyan. So, ayun lang. Kung may mga question kayo, comment nyo lang down below or siguro may mga pricing tayo na medyo mas mataas or mas mura. Pero, yun yung mga naalala ko, guys, no? So, ayun lang. Kita-kita tayo sa susunod na video. Peace out!